Sir, first things first, no, ano ho yung reaction ninyo sa testimonya nitong mga COA auditors dito ho sa confidential funds ng opisina ni Vice President Sara Duterte? Ay, malakas talaga yung testimony ng mga COA auditors kasi it proves na ang alegasyon ng impeachment ng prosecution dati pa na hindi yan nagastos sa tamang kumbaga sa legal purpose niya, which is confidential fund. Take note na ang confidential fund para sana yan sa mga national security o ano pa mang mga kumbaga pangangailangan para mas ng surveillance, etc. So, bawat allegation, ang mga allegation na to, hindi naman na-explain well. Ilang taon na to? Mga almost 4 years na eh. Hanggang ngayon, din niya ma-explain kung saan niya ginastos yung confidential funds. Lalo na yung 125 million na ginastos niya in 11 days. So, yung COA auditors testimony na una, hindi siya nag-follow ng rules and regulation. May rules and regulation kasi ang confidential fund dahil sabi nga ng DBM circular, dahil hindi madaling i-audit, hindi ganun ka-transparent yung confidential fund, dapat mahigpit ang auditing dito. Yun nga hindi nga confidential, marami pang nananakaw, how much more ito? So, napakita nila yan na marami siyang binviolate na rules. At pangalawa, hindi niya ma-justify yung mga expenses na yon. So very, very strong testimonies on the part of the prosecution. Eto sir, going to yung COA Joint Circular 2015-001, no? At sinasabi doon, wala naman hong sinasabi on silent daw on the use of aliases. Pero nakita ho natin yung mga alias na ginamit. So ano hong reaction nyo dito? Mary Grace Piatos, Andy Lim. So lalo hong nakita itong mga alias na mga gumamit ho nitong mga tumanggap daw di umano ng confidential funds. Actually, yun ang problema ng depensa ngayon kasi they really need to justify it. There are two ways of justifying it. Yung una, yung nabanggit mo kanina, di ipresenta mo yung panalo dyan yung depensa pag mapresenta nila yung mga recipients na yon. Kasi kung malala nyo, Napoles Fund Scam, 10 billion pesos noong 2013, namigay din yun ng pera, mga ayo-ayuda, ang mga senador, congressman at sinapoles. Tapos nung nalaman na kinuha niya lang pala sa directory, sa phone directory, ang mga pangalan ng recipient. So, learning lessons from that. Kaya nga nagkaroon ng 2015 na circular because ayaw na maulit ng gobyerno yung nangyari nung Napoles na ang recipients ghost kasi kinuha lang sa phone directory, hindi naman pala totoong naka-receive yun o hindi po. Totoong tao kasi nasa phone directory pero hindi naman naka-receive. So, iyan ang una nilang paraan, i-present kung gusto nila yung kung sino man yon na may strangely may pangalan na yun, mga Gary Grace Piatos, mga McDonald's na kung ano-ano. Ang pangalawang pwede kasing ungkat ng COA rin dyan, maliban sa pag-present o ng prosecution, maliban sa pag-present ng depensa, kung gustuhin ng depensa na mag-i-present yung Mary Grace Piatos nila. Yung pangalawa yung AR, yung accomplishment report. Requirement kasi circular, yung accomplishment reports mo dapat nakadetalye ang ano ba yung nangyari doon kasi naka-sealed envelope naman yung mga yun, di yun makita ng kung sino man except COA. Dapat ma-explain mo doon ano ang success nito. Ano ba yung success na kinontribute ng Mary Grace Piatos na to? Ano bang information niya on national security na talagang bibigyan siya ng ganong kalaking pera, di ba? That's the second thing, no? Pero kahit ma-hurdle nila yon, halimbawa, na-explain talaga nila na ito talaga existent to si Mary Grace Piatos, si McDonald, o sino pa man yon, at hindi lang existent, ang kanilang information is very, 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 very important and very, very crucial para sa national security. May third stumbling block pa si Sara Duterte. Marami siyang pinakagastusan na hindi covered ng confidential fund. At wala naman siyang resibo pati. Like for example, 500,000, bumili siya ng silya at mesa. bakit walang, ano bang confidential doon sa silya? Bakit walang, di mo ba binili sa supplier yon? Kung supplier yon, di may resibo yon, di ba? Bumili siya ng 3 million pesos worth halimbawa na computer. Ano bang confidential sa computer? Bakit? Pag malalaman ba ng kung sino-sino na bumili ka ng computer, malaking dagok ba yan sa national security?
Hindi eh. So, yung pangatlo na yon, hindi talaga siya magsusurvive doon. Kasi walang resibo, ni hindi niya ma-prove na bumili siya ng computer at mga mesa. And of course, the rental niya na, grabe, Diyos ko, high. Grabe yung rental na yon. Hundreds of thousands of pesos o million pa nga sa 11 days na rental. So, yung tatlong yan, kung malusutan niya man si Mary Grace Piatos, hindi siya lulusot dito sa pagbili ng mga computer at kung ano-ano pa mga supplies na walang resibo at hindi naman kailangan confidential fund na gamitin mo doon kasi kung may kailangan mo ng supplies, kailangan mo ng mesa, o di apply mo sa budget, may budget naman yung OVP eh. Bakit hindi mo i-apply yung computer? Bibili ako ng computer, bakit idaan mo sa confidential fund na hindi lang para sa national security, kundi also dapat ang confidential fund mahirap sa auditing. Kaya minsan ang mga public officials yan, I'm not just talking of Sara Duterte here, maraming public officials yan, gustong-gusto yung confidential fund kasi kung ano-anong pwedeng gawin nila dyan, mahirap i-audit yun. So, yung pangatlo, hindi lulusot si Sara Duterte doon, definitely. Yung pangatlo, yung bumili siya ng mga supplies labag sa confidential fund circular, yan palang shows na unfit siya for office kasi ginastos niya ang pondo ng taong bayan na labag sa batas, labag sa regulasyon. Ayan ho, malinang ho yan. And yung sinasabi nga rin ho na dapat may accomplishment report, no? Hindi lamang sapat na disburse yung pera. Dapat ho makita kung ano ho ina-accomplish ho nila doon sa pagbibigay ng mga confidential funds ho na ito. Ito naman Correct. sir, meron ho mga, may mga arguments naman ho, no? Coming pa doon sa mga iba pa hong senator judges na doon ho dito sa testimonya nung COA auditors, wala naman daw ho napatunayan na napunta sa bulsa ni VP Sara itong mga confidential funds. So ano hong reaksyon nyo ho dito? Kung ang kaso niya plunder, kung ang kaso niya ay plunder, sige, patunayan mo na punta sa kanya yung pera. Ay, ang impeachment lang to eh. Ang impeachment is not a criminal proceeding. It's not, walang makukulong sa impeachment ha. Pag makonvict siya dito, hindi siya makulong. Wala, hindi, it's not even a civil proceeding. It's just, walang magbabayad ng damages dito na, oh, you convicted ka, magbayad ka ng 10 million pesos. Walang ganon. This is a mere administrative proceeding, Danny, na walang pinag-iba sa administrative proceeding sa mga ordinaryong government employees na may kaso sa civil service. Na are you fit for office o kailangan i-suspend ka o i-remove ka from office? So, ang kailangan lang patunayan dito, in fact, sa ombudsman nga, irregularity or inefficiency, tanggal ka eh, di ba? Ito, hindi lang to irregularity, you're talking of hundreds of millions of pesos na hindi mo ma-justify. Balikan natin, ordinaryong municipal clerk, hindi niya ma-explain kung saan niya ginastos yung 100 million pesos, 125 million pesos, hindi mo tatanggalin. Nakalagay sa revised penal code, Dani ha, nakalagay sa revised penal code, failure to account. Failure to account, may pondong binigay sa iyo, hindi mo siya ma-account within 2 months from the demand for accounting, by kulong ka. So hindi ito criminal case, so hindi ka makukulong, pero definitely pag may hindi ka ma-account na public fund na nasa custody mo, abay, that's a ground to ma-convict ka sa impeachment because you are not fit to be a government official. Yung ordinaryong municipal clerk nga, tatanggalin sa pwesto, ikaw, vice presidente, Diyos ka, hindi ka pwedeng tanggalin kasi iba naman yung hindi mo ma-explain. Ang laki nga ng hindi mo ma-explain. Eh. So para sa akin, hindi totoo na ipatunayan, hindi kailangan na patunayan na binulusan niya yon sa criminal case. Pag makonvict siya dito, pagkakasuhan na siya ng criminal case, doon yun papasok. Kung plunder ang ikakaso sa kanya, kasi yun yung requirement. Dito lang sa graft and corruption, you committed graft and corruption or betrayal of public trust by not being faithful to your oath. Yan ang essence ng betrayal of public trust. May oath ka, nanumpa ka, pinagkatiwalaan ka, nilabag mo yung tiwalang yun. And failing to execute laws faithfully, which is the oath of the Vice President and the President and public officials for that matter, then that's a betrayal of public trust. Sa ordinaryong municipal clerk o kung ordinaryong government employee, gross misconduct siguro ang term nila dyan. Dito sa impeachment kasi hindi naman kasama yung gross misconduct sa punto na betrayal of public trust yung kinaso sa kanya. Still, she will be convicted even if
it is not proven that she took the money. The fact is, you cannot account for 125 million pesos at least, then you know you are not fit to be a public official.